I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same Grabe yung as limestone they na were yun. a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Yun, yung I've binabi na. changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on... Good morning! Dito tayo nagstay ngayon. Dito pa rin tayo sa Pongnya Coco Riverside Homestay. So dyan tayo nagstay for the night. One night only. Tapos for today, punta tayo ng Pongnya Cave. So mag-explore natin yung ano doon, yung dito tayo. Yung mga cave. Yung actually isang cave lang ang pupuntahan natin dahil masyado maraming cave. Dalawang klase, yung Pongnya Cave. There is a wet and dry tour ba? Or cave? Parang gano'n. Okay. Yung tinuluyan pala naming hotel kagabi is yung Coco Riverside Homestay. May kasama ng breakfast yung stay namin. So nakuha lang namin to sa Klook. Magkano nga ulit yun? Parang mga nasa 800 pesos lang. 860, parang ganun. 870 per night. 2 person na yun. Tapos decent naman yung yung room. Later din pala, babalik din tayo papuntang Danang. So kaya hindi naman tayo nagmamadali pero limited lang yung oras na stay natin dito sa Pongnya dahil kailangan natin bumalik ng Danang. Kasi doon talaga tayo nakastay talaga. 150 yung entrance for the Pongnya Cave wet tour. And yung sa boat, good for 12 person, no? Pero pwede kang makishare sa ibang group to lessen yung babayaran nyo. Hahatiin na lang yung 700 for the number of person na magkakasama. Ang total na binayaran namin, kasama na yung 150 per person na entrance is 475. Yes. Divided na din sa 8 yung boat ride namin na binayaran din sa entrance. So, dyan yung boat na sasakyan namin. Pagkain silang dala, tayo wala. Makikishare ba tayo? Sa pagandila. Bibigyan ba nila tayo ng food? Doon tayo sa likod, pwede. Driver ata doon. Come on.
ganda. Grabe. Wow. Ang laking cave. Bây giờ nhà thuyền treo đi vào thì nó ngược dòng, thì nó đi ra mà xuôi dòng ngược đấy. Oo, kalmado, no? Kalmado. Tsaka parang tayo pa lang yung nandito. Hindi, may mga nauna na siguro. Pero kanina kasi parang mas marami yung papunta ng dry. Pero mas maganda kasi itong wet. Kasi makikita mo yung mga limestone. Ang ganda dito. Wow. Tapos bababa tayo, di ba? Para ma-explore. Diyan ata bababa. Di ba? Ang ganda. Grabe yung limestone na yan. No? Tự làm theo con mồi thì nó tự nhiên hiện như vậy nhé. Hindi namin naintindihan guys, pero laban lang. Nắng đông ngay khỏi chia Laban lang guys. Kaya pa yan. một cái hơi. Uy, tumawid. Siya pala yung Ayan o. magtutour guide din siya sa kabila. Ayos yun ah. Grabe yung cave. Ang taas. Taas niya, no? Oo. Kita yan, kita yan. Papanganda Hindi, yan. pag sa personal talaga, ma-amaze ka. No? Oo. Yung structure nung mga limestone tsaka yung cave, ibang-iba talaga. Lamig pa. Oh, malamig, niya. malamig. Hindi siya ano. Ibang-iba guys yung cave sa typical caves natin sa Philippines na, sa Pilipinas na. Mas maganda to kaysa dun sa Saan? Palawan. Sa Palawan, sa underground river. So, yun, mas maganda daw to sa underground river. Sabi niya. Ay, hindi kaya nga siya natawag na world large, ng world sabagay. largest. Part lang to nung world's largest cave Yes, part in the niya. world. So, yung world's largest cave in the world is yung Sondong. Parang 5 days ata, 4 days na trekking para maikot mo yung buong cave. Tsaka ang laki nito, no? Dito yung typical cave natin sa Pilipinas. Ang grabe yung ceiling. Siguro, ilang building to? No, yung taas, no? Oh, mataas. Mga gaano kataas? Hanggang ano to? Baka Hanggang mga, third floor, fourth floor. baka mga fifth floor hanggang dun sa pinaka-ceiling, pinaka-tuktok. Yung structure niya, kakaiba. Oh, tsaka yung limestone. Ito si iba-iba din kulay. Oo. Galing, galing. Grabe ang ganda. Parang kala mo, hindi naman siya inukit, pero Ang ganda, no? So, itong Puangnya Cave, guys, isa pa lang to dun sa mga pwede nyong puntahan na cave dito sa Puangnya. So, meron pang mga different caves na pwedeng puntahan. Meron yung cave na yung pwede kang maligo. Pero may tsaka trekking. merong may zipline. So, siguro yung may zipline. May zipline. Doon yun sa dry. Tapos, maraming cave na pwede pang puntahan bukod dito. So ito lang yung parang pinaka madali or famous na cave na pwede nyo puntahan. Kasi 2 hours lang din. Kasi yung ibang cave kailangan ng trekking or mahabang oras yung kailangan mo para maikot yung cave. Pero dito pa lang, ito pa lang sulit na eh. Oo, yes. Sulit na sa view. Thank you. 247. Yeah. 247, alright. 247. Ang lawak niya, guys. Sobrang taas. Hindi ko alam kung ilang feet yung taas na itong buong cave. Pero pag pinagmasdan mo talagang sobrang taas.
Ayan, dito picture. Ganda ng mga rock formation. Malamig dito sa loob, hindi siya yung mainit. Ewan ko bakit paano siya lumamig. Ang galing. Ang ganda ng ventilation. So yun guys, dalawang klase yung tour dito sa Pongnya Cave. Isang wet tour and then yung dry tour. So ito is wet tour. So parang ito may mga ginawa namang walkway na dito na pwede nyong lakaran. Papunta din dun sa exit. Tapos yung sa dry, sabi ibang portion yun ng ibang portion ng cave naman yung itutour nyo doon. Actually mas mura yung yung dry. Dry. 80,000 yung dry. Yung dry ang entrance is 80,000 lang. Ito. Picturean ko yung Ah? May part naman na ulit. Kumano. Tras ka pa dun sa baka. Maganda yung straight eh. Mas yung ilaw. Ay, ayun. Yes. Hindi namin siya naiintindihan. Pero, okay. Okay. Hindi namin siya naiintindihan pero nagkaintindihan sa presyo. Tapos, 30,000 daw. Hindi namin alam saan daw bayaran. Doon daw ata sa taas. Sa exit. Tapos pinaposing kami ng ganito dito. 3 now. No. Good line. Blind? One more. Okay. Yun, binali na yung leg mo. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this tiny shell, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out. In this tiny So, babiyahin na ulit tayo pa Danang kasi marami pa tayong adventure doon na gagawin sa Danang. Saglit lang talaga tayo dito sa Pongnya, isang mabilisan lang. So, yan yung Pongnya Kibang. Napakaganda ng Pongnya. At ito naman yung ating sikwang nga ang ating motor going back to Danang. So, another 6 hours travel going back. So, sana hindi kami abutin ng gabi, no?
Bye-bye pong niya. Bye-bye. Amazing. Grabe experience. Ang ganda ng bayan na to. Very raw. Hi. Thank you so much pong niya. Bye-bye. What the plate number? Number like 50, 60, 50 kilometer. But you 57 kilometer. Okay. Speed. Overspeed. Okay. Okay now, sir. Okay now, sir. Thank you, sir. Thank you. Come on. Actually, marami naman sila kahit niya. Ito, nahuli. May inuhuli talaga sila. Ang pinagkaiba lang, tayo tourist. Yung isa, lumusot di ba? Oo, parang meron pa sa ibang lugar. So, guys, nahuli tayo, no? May pumara sa atin ng mga officer. Siguro police or police yun. Ngayon, pinara tayo sa tabi. Tapos may pinakita siya sa atin na picture. Meron silang speed limit dito sa kalsadan to. Ang nakalagay is 60. 60 lang daw, sabi niya. 60 yung speed limit. Ang speed na napakita niya dun sa picture, 67 kami. Pero bukod dun sa 67, meron pa akong 73 eh. So, hindi ko alam kung ano ba talaga yung speed limit. Tsaka may mga nakita naman kami na signage na 70. Yung 60 wala kaming makita. So, di kinausap namin. Tapos, kausap namin, sinabi namin na we're from the Philippines. Syempre, nag-i-English din naman siya konti, pero medyo hirap nga lang, ganon. Nakakaintindi naman siya. Tapos sabi ng officer, sa tagasan niya daw kami. Sabi namin Philippines, ganon. Do you have license? Sabi sa akin ganon. Sabi ko, yes, I have. So pinakita ko yung yung driver's license natin, yung international driver's license. So yun yung importante, pinakita ko yun. Tinig naman nila at tumango sila at okay naman daw yung license. Ngayon, ang chine-check naman ngayon is yung papers ng motor. Ang problema, yung dun sa pinagrentahan namin, wala kaming dalang dokumento nung motor. Tinanong ko na yung pinagrentahan namin ito, where's the documents of the bike? Sabi kong ganun. Just call me. So tawagan lang daw namin siya dun sa contact number namin, yung contact number niya sa WhatsApp. Which is ginawa namin. Tinawagan naman namin yung pinagrentahan namin. Tapos nag-uusap sila, yung officer tsaka yung pinagrentahan namin. Hindi namin maintindihan, syempre Vietnamese kung anong sinasabi. Inexplain naman sa akin ng officer. Nagtatry naman din siyang ipaintindi yung nangyari.
So sabi naman ng officer na may speed limit niya na 60, pero ako daw nag 63, sabi sa akin ganun sa motor. Sabi ko, this is the 60 zone. Sabihan niya na okay, go. Pinaalis naman na kami kagad. Hindi na kami pinatagal pa. Pinalis naman kami kagad ng officer. So lesson sa atin to na meron talagang speed limit dito sa kalye na to sa QL1A. Like ito 70. Pero kasi ang akala ko 70 kasi ang madalas namin nakikita 70. So ang takbo ko kanina 73, parang ganoon 70. Tanong mo doon 70 tapos bigla dito 60. Oo. Pagka nagpaplano kayo na mag travel abroad or ibang bansa, lalo na dito sa Vietnam or sa ibang country pa, observe palagi tayo ng speed limit. Hindi ko naman intention na talagang mag overspeeding dito. Talagang hindi ko na notice na dun sa area na yun is speed limit is 60 only, parang ganon. Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. Touchdown, Hilton, pagod. So dito na natin tatapusin yung vlog natin. At ilang oras yun? 6 hours. So please like and subscribe. Scramble Ram on Facebook and on YouTube. Subscribe Scramble Ram. Thank you for watching. Peace. Wala nang energy. Wala nang energy.